Ngumiti ka, tumawa ka. Umarte ka. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag mong pakikialaman ang buhay ko at hindi ko rin pakikialaman ang sayo. Malinaw ba? Tumango lang si Ara, ang pagkain sa kanyang plato ay tila naging bato. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib. Hindi ito kasal. Isa itong trabaho. At siya ang empleyado na walang karapatan. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na bumalik si Ara sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa ospital. Mabilis niya itong sinagot. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Nen. Kahit na maputla, ang mga mata nito ay nagliliwanag. 8. Kamusta ka na? Sabi ni nurse, may bago ka raw pong trabaho. Ang galing-galing mo talaga. Pilit na ngumiti si Ara, itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Naman, bunso. Maayos ang trabaho ko. Ang ganda dito. Itinutok niya ang kamera ng cellphone sa paligid ng magarang silid. Tingnan mo, ang laki ng kwarto ko. Wow! Ang yaman naman ng amo mo, ate. Sana makapasyal ako dyan paggaling ko. Naramdaman ni Ara ang isang kirot sa kanyang puso. Bunso. Paggaling mo, ipapasyal kita. Kaya magpagaling ka, ha? Maging matapang ka para kay ate. Opo, Ek. I love you. I love you too, bunso. Pagkatapos ng tawag, hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Humagulgol siya ng walang tunog, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa malambot na unan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Kinabukasan, para malibang ang sarili, naglakad-lakad si Ara sa malawak na hardin. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Walang ligaw na damo, walang nalaglag na dahon. Tila walang buhay. Sa kanyang paglalakad malapit sa pader sa likurang bahagi ng hardin, may narinig siyang mahinang tunog. Isang pagniyaw. Sinundan niya ang tunog at sa likod ng isang malaking paso, nakita niya ang isang maliit na kuting. Kulay itim ito, payat na payat, at may sugat sa isang paa. Nanginginig ito sa takot. Umupo si Ara at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Tila naintindihan siya ng kuting. Dahan-dahan itong lumapit at hinayaan siyang hawakan ito. Kinuha ito ni Ara at niyakap. Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa mansyon na iyon, naramdaman niya ang isang koneksyon. Isang kapwa nilalang na nasasaktan at nag-iisa, katulad niya. Nagpasya siya. Dala-dala ang kuting, pumasok siya sa mansyon nang walang nakakakita. Dinala niya ito sa kanyang malaking banyo. Kumuha siya ng first aid kit mula sa kabinet at maingat na ginamot ang sugat sa paa ng kuting. Kumuha siya ng gatas mula sa mini-ref sa kanyang silid at ipinainom dito gamit ang isang maliit na takip. Habang pinapanood niyang uminom ang kuting, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang kapayapaan. Ito ang kanyang maliit na sikreto. Ang kanyang tanging kaibigan sa loob ng malaking haulang ito. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Pag-asa, bulong niya sa kuting, hinahaplos ang malambot nitong balahibo. Bigla, bumukas ang pinto ng kanyang silid ng walang katok. Nanigas si Ara. Nakatayo sa pintuan si Cyrus, ang kanyang mukha ay nakakunot sa pagtataka. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Ara, papunta sa maliit na kuting na nasa sahig. Ano nang ginagawa mo? Tanong ni Cyrus, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Bawal ang hayop dito. Bawal ang hayop dito. Ang mga salitang iyon ay binitiwan ni Cyrus ng may otoridad at lamig, inaasahan na agad na susunod ang babae. Inaasahan niyang makikita ang takot sa mga mata nito, ang mabilis na paghingi ng tawad, at ang agarang pagtatapon sa maruming hayop na iyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip na matakot, nakita niya ang isang kakaibang determinasyon sa mukha ni Ara. Mabilis nitong kinuha ang kuting at niyakap na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Humarap ito sa kanya, at kahit nanginginig ang mga labi, ang boses nito ay buo. Sir, parang awa niyo na po, pakiusap ni Ara. May sugat po siya. At nag-iisa. Hayaan niyo na po siyang manatili dito kahit ngayong gabi lang. Ako po ang bahala. Hindi po siya gagawa ng gulo. Tinitigan ni Cyrus ang babae. Ang paraan ng pagyakap nito sa kuting,
ang lambing sa kanyang boses, habang nagsusumamo, may isang bagay sa eksenang iyon na pumukaw sa isang natutulog na alaala sa kaibuturan ng kanyang isipan. Sa isang iglap, hindi na si Ara ang nakikita niya, kundi ang isang imahe mula sa malayo niyang nakaraan, ang kanyang ina, nakaupo sa hardin, dahan-dahang ginagamot ang pakpak ng isang naligaw na ibon. Ang parehong malumanay na haplos, ang parehong mapagkalingang tinig. Lahat na nilalang, Cyrus, gaano man kaliit, ay may karapatang mabuhay at mahalin, sabi noon ng kanyang ina, nakangiti. Napakurap si Cyrus, biglang bumalik sa kasalukuyan. Naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang pangungulila. Iwinaksi niya ito. Fine, sabi niya, ikinagulat maging ang sarili niya. Pero sa isang kondisyon. Nag-angat ng tingin si Ara, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Mananatili ang hayop na iyan dito sa loob ng kwarto mo. Hindi ito pwedeng gumala sa ibang parte ng bahay. Kapag gumawa ito ng kahit isang pagkakamali, itatapon ko iyan palabas. Nagkakaintindihan tayo? Mabilis na tumango si Ara, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay at dalisay na ngiti na ngayon lang nakita ni Cyrus. Opo, sir. Maraming salamat po. Tumalikod si Cyrus at isinara ang pinto nang hindi na nagsasalita pa. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit siya pumayag? Simple lang sana ang lahat. Itaboy ang pusa. Ipatupad ang patakaran. Ngunit ang imahe ni Ara at ng kanyang ina ay naghalo sa kanyang isipan. Isang nakakainis at nakakalitong damdamin. Kinabukasan, habang pababa si Cyrus para mag-almusal, isang pamilyar at hindi inaasahang boses ang narinig niya mula sa sala. Cyrus, darling. I've decided to surprise you. Napatigil si Cyrus sa hagdanan. Nakatayo sa gitna ng sala si Clarice, nakasuot ng isang mamahaling bestida na tila ba siya ang reyna ng mansyon. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang tao, kay Ara, nakadarating lang din mula sa kusina, may dalang isang basong tubig. Lumapit si Clarice kay Ara, ang kanyang kilos ay parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Sinuri niya si Ara mula ulo hanggang paa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. So, ito na pala ang kapalit ko, sabi ni Clarice, ang bawat salita ay may bahid ng lason. Saan mo naman napulot ito, Cyrus? Sa basurahan. Naramdaman ni Cyrus ang pag-igting ng kanyang panga. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit niya kinainisan si Clarice. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Ara. Magandang umaga po, ma'am, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado at magalang, walang bahid ng takot. Tumingin siya kay Clarice ng diretso sa mata. Ako po si Ara. At hindi po ako pinulot. Ipinakilala po ako ng maayos. Natigilan si Clarice. Maging si Cyrus ay nagulat. Inaasahan niyang yuyuko si Ara, o manginginig, o iiyak. Ngunit ang simpleng sagot nito ay puno ng dignidad. Isang tahimik na lakas na hindi niya inaasahan. Ngunit hindi nagpatalo si Clarice. Oh, really? At ano ka dito? Ang bagong katulong. Asawa niya po ako, sagot ni Ara, simple at direkta. Humalakhak si Clarice, isang tawang pilit at hindi kaaya-aya. Asawa? Darling, huwag kang magpatawa. Ikaw? Isang Monteverde? Baka isang bayarang babae na pumirma ng kontrata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Cyrus ang isang init na umakyat sa kanyang ulo. Ang salitang bayaran ay tumama sa isang ugat na hindi niya alam na mayroon pala siya. Ang pag-atake ni Clarice ay hindi na lang kay Ara, kundi sa pangalan ng Monteverde, sa desisyon niya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang kailangan niyang ipagtanggol ang babaeng binili niya. Hinakbangan niya ang huling baitang ng hagdan. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. Tama na, Clarice. Ang boses ni Cyrus ay mababa ngunit may bigat ng isang babala. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Ara, isang kilos na hindi niya pinag-isipan ngunit naramdaman niyang tama. Tumingin siya kay Clarice, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Siya ang magiging asawa ko, Clarice. Igalang mo siya. Ang pagkagulat sa mukha ni Clarice ay hindi mabibili. Napalitan ito ng galit at pagkatapos ay ng kahihiyan.
Tumingin siya mula kay Cyrus patungo kay Ara, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. How could you, Cyrus, nanginginig na sabi ni Clarice. Ipinalit mo ako sa isang-isang hampas lupa. Umalis ka na, sabi ni Cyrus, hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Walang imik na kinuha ni Clarice ang kanyang mamahaling bag bago siya tumalikod, binigyan niya si Ara ng isang tingin na puno ng pagbabanta at pagkasuklam. Pagkatapos ay nagmatsa siya palabas ng mansyon. Naiwan sa sala ang isang nakakabinging katahimikan. Tumingin si Cyrus kay Ara, na nakayuko na ngayon, tila ngayon lang naramdaman ang bigat ng mga nangyari. Sa loob ng kotse, hindi mapigilan ni Clarice ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. Paanong nangyari ito? Paanong ang isang babaeng walang pangalan, walang yaman, ay nagawang agawin ang pwesto niya? Hindi siya makakapayag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Hello? Yes, it's me, sabi niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay matigas na. May ipapatrabaho ako sa'yo. May isang babae. Ara Mendoza ang pangalan niya. Huminto siya sandali, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Bawat butas, bawat dumi ng nakaraan niya. Gusto kong malaman kung saan siya nagmula. At sisiguraduhin kong doon din siya babalik. May mga sandali sa buhay ni Ara na pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang katawan. At ang gabing iyon ang pinakamatindi sa lahat. Nakatayo siya sa harap ng isang salamin na kasing taas niya, suot ang isang damit na kulay navy blue. Gawa ito sa malasutlang tela na dumadampi sa kanyang balat na parang isang malamig na haplos. Simple ang gupit nito, ngunit sa paraan ng pagbagsak nito sa kanyang katawan, alam niyang nagkakahalaga ito ng higit pa sa kinikita niya sa pagbabasura sa buong buhay niya. Pinili yan ni Sir, sabi ni Manang Elida na nakatayo sa likuran niya, inaayos ang isang maliit na hibla ng kanyang buhok. Bagay sa'yo. May kakaibang tono sa boses ng matanda, isang bagay na hindi pa naririnig ni Ara dati, isang pahiwatig ng pag-apruba. Ngunit kahit sa mamahaling damit at sa eleganteng ayos ng kanyang buhok, ang nakikita pa rin ni Ara sa salamin ay ang babaeng taga-tondo. Ang babaeng may kalyo sa mga kamay at may takot sa mga mata. Handa ka na ba? Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan si Cyrus, suot ang isang itim na tuksedo. Sa isang iglap, tila huminto ang paghinga ni Ara. Kung sa araw-araw ay gwapo na ito, sa gabing iyon ay tila isa itong prinsipe mula sa isang fairy tale. Nakita niya ang pagtigil ni Cyrus. Ang mga mata nito, na karaniwang malamig at walang emosyon, ay bahagyang nanlaki. Isang halos hindi mapansing paggalaw sa kanyang panga. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa loob ng ilang segundo, nawala ang sii na walang puso. Ang nakita ni Ara ay isang lalaki lamang na natulala sa kanyang nakikita. Agad ding bumalik ang maskara sa mukha ni Cyrus. Let's go, sabi nito, ang boses ay muling naging formal. Huwag mong kalimutan ang usapan. Ngayong gabi, asawa kita. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas at peking mga ngiti. Ang tunog ng isang string quartet ay humahalo sa bulungan ng mayayamang panauhin. Para kay Ara, ang bawat sulok ay isang paalala na hindi siya kabilang doon. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya, sinusuri, hinuhusgahan. Ngunit si Cyrus ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang baywang, isang kilos na dapat ay para sa publiko lamang, ngunit ang init nito ay tumatago sa manipis na tela ng kanyang damit, nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Just smile and nod, bulong nito sa kanya nang mailumapit na isang matandang mag-asawa para bumati. Hayaan mo akong magsalita. Ginawa ni Ara ang sinabi nito. Ngumiti siya, tumango, at hinayaan ang sarili na maging isang magandang palamuti sa tabi ng makapangyarihang si Cyrus Monteverde. Ngunit ang gabi ay hindi maaaring maging perpekto. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya si Clarice. Papalapit ito sa kanila, may dalang-dalawang baso ng red wine, at may isang ngiti sa mga labi na kasing tamis ng lason. Cyrus! Ah! It's so good to see you both, bati ni Clarice. You look decent, Ara. Mukhang tinuruan ka na ni Cyrus kung paano magbihis. Bago pa man makasagot si Ara, sinadya ni Clarice na madulas at matapon ang laman ng isang baso ng wine sa harap ng damit ni Ara. Oh my God!
I'm so sorry, sigaw ni Clarice, ang kanyang pagkukunwaring gulat ay halatang halata. Ang clumsy ko talaga. Look, nasira ko ang damit mo. Ang malamig na alak ay gumuhit ng isang malaking pulang mansa sa navy blue na damit ni Ara. Ang lahat ng tao sa paligid nila ay napatingin. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mukha sa hiya. Gusto niyang magtago. Gusto niyang maglaho. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Cyrus sa kanyang baywang. Inalis nito ang sariling coat at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat, tinatakpan ang mansa. It's just his dress, Clarice, sabi ni Cyrus, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Tumingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Okay ka lang? Tumango si Ara, hindi makapagsalita. Tumingin si Cyrus sa paligid, sa mga matang mapanuri na nakatingin sa kanila. At pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Humarap siya sa orchestra. Can you play a waltz? Tumingin siya pabalik kay Ara at inilahad ang kanyang kamay. May I have this dance, Jim Rex Monteverde. Nagulat ang lahat. Maging si Clarice ay natigilan. Ngunit si Ara, sa gitna ng kanyang pagkalito at hiya, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Cyrus. Dinala siya ni Cyrus sa gitna ng dance floor. Ang kamay nito ay nasa kanyang baywang, ang isa ay nakahawak sa kanyang kamay. Nagsimula silang sumayaw. Ang mundo sa paligid nila ay unti-unting naglaho. Nawala ang mga mapanuring mata, nawala ang bulungan, nawala si Clarice. Tanging sila na lang dalawa at ang musika. Hayaan mo na siya, bulong ni Cyrus. Huwag mong hayaang sirain niya ang gabi mo. Tumingin si Ara sa mga mata ni Cyrus. Bakit mo ginagawa to? Ngumiti si Cyrus, isang maliit at halos hindi kapansin-pansing ngiti, ngunit sapat na para magdulot ng isang kakaibang kilig sa puso ni Ara. Dahil ngayong gabi, asawa kita. At walang pwedeng manakit sa asawa ko. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, isinandal ni Ara ang kanyang ulo sa dibdib ni Cyrus. Naramdaman niya ang tibok ng puso nito, malakas at regular. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat. Just for tonight, bulong ni Cyrus sa kanyang tainga, ang hininga nito ay mainit sa kanyang balat. Let's forget the contract. Isang salita. Isang pangungusap. Ngunit para kay Ara, iyon ay isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya isang bayarang babae. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang espesyal siya. Samantala, sa isang madilim na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod. Isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang nakaupo sa harap ng isang luma at nagkakaingay na computer. Tinitipan niya ang isang pangalan sa keyboard, Danilo Mendoza. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap sa iba't ibang database, isang lumang file ang lumitaw sa screen. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Ma'am Clarice, may nakuha na ako, sabi ng pribadong investigador sa kabilang linya. Sa kabilang dulo, si Clarice, nakararating lang sa kanyang kondo, matapos umalis sa party ng may kahihiyan, ay sumagot ng may pagkainit. Well, ano iyon? Isa ba siyang anak sa labas ng isang politiko? May criminal record. Mas maganda pa po dito, ma'am. May kakaibang kagalakan sa boses ng investigador. Ang pangalan ng ama niya, Danilo Mendoza. Pamilyar po ba? Napakunot ang noo ni Clarice. Hindi. Bakit? Kasi, ma'am, pamilyar ang pangalang iyan sa isang pamilya. Sa pamilya Monteverde. Natigilan si Clarice. What do you mean? Si Danilo Mendoza, ma'am, sabi ng investigador, dahan-dahan at malinaw. Driver. Dati siyang driver ng pamilya Monteverde. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Clarice. Interesting. Go on ni. Ayon sa record ng kumpanya, bigla siyang sinibak sa trabaho. Ang dahilan, huminto sandali ang investigador para sa dramatic effect. Pagnanakaw. Kung kanina ay ngiti lang, ngayon ay isang mahinang tawa na ang kumawala sa mga labi ni Clarice. Isang tawang puno ng tagumpay. Pagnanakaw. Perfect, bulong niya sa sarili. Ito na ang sandata na kailangan niya.
Isang sandata na hindi lang dudurog kay Ara, kundi pati na rin sa tiwala ni Cyrus. This is more than I could have hoped for. Sa loob ng itim na kotse, habang binabagtas nila ang mga kalsada ng Maynila pabalik sa mansyon, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan ni Ara at Cyrus. Ngunit hindi na ito ang katahimikang egik at malamig. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita, isang katahimikan na mainit at puno ng kuryente. Nakasandal si Ara sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Ang isip niya ay paulit-ulit na binabalikan ang sayaw, ang mga salita ni Cyrus, ang init ng kamay nito sa kanyang baywang. Bigla, naramdaman niya ang isang paggalaw sa tabi niya. Napalingon siya. Inabot ni Cyrus ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang isang takas na hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Ara. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Ara, ito ay nagdulot ng isang malakas na pagyanig sa kanyang buong sistema. Napatingin siya sa mga mata ni Cyrus. Sa liwanag na nagmumula sa mga poste ng ilaw sa labas, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, isang lambot, isang kahinaan, isang damdamin na hindi niya mapangalanan. Ang mukha ni Cyrus ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Napapikit si Ara, hinahanda ang sarili sa isang bagay na pareho niyang kinatatakutan at inaasam. You did well tonight, bulong ni Cyrus, ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Isang halik. Isang halik ang magbabago sa lahat. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Ang tunog ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanilang dalawa. Agad na lumayo si Cyrus, tila napaso. Kinuha niya ang cellphone, ang maskara ng malamig na sihi ay muling bumalik sa kanyang mukha. Tumingin si Ara sa labas ng bintana, ang kanyang pisngi ay nag-iinit, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong panlulumo at pagkadismaya. Ang sandaling iyon, ang mahiwagang sandali ay nawala na. Sinira ng isang tawag. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pamilyar, ngunit bagong routine para kay Cyrus. Gigising siya, mag-ehersisyo, mag-aalmusal ng tahimik kasama si Ara, at pupunta sa opisina. Sa papel, walang nagbago. Ngunit mayroon. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa mga numero sa computer screen, hindi na ang mga ito ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang imahe ni Ara sa ballroom, ang paraan ng pagliwanag ng mga mata nito nang sabihin niyang kalimutan ang kontrata. Ang kanyang amoy. Ang lambot ng kanyang buhok nang dumampi ito sa kanyang mga daliri. At ang sandaling iyon sa kotse, ang sandaling halos. Napailing si Cyrus, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Isang pagkakamali. Isang sandali ng kahinaan. Iyon lang iyon. Isa siyang Monteverde. Ang mga Monteverde ay hindi nagpapadala sa emosyon. Sila ay kumikilos base sa lohika at kontrol. Ngunit habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, isang maliit na bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong, kung kahinaan iyon, bakit pakiramdam niya ay iyon ang pinakatotoong sandali niya sa loob ng maraming taon. Isang gabi, habang pauwi, narinig niya ang boses ni Ara mula sa silid nito. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang pangalan ni Nen. Bunso. Opo, nag-aaral si ate. Hindi naman mahirap. Gusto ko kasing maging Vivet, yung doktor ng mga hayop, para magamot ko lahat ng mga pusang katulad ni Pag-asad. Napatigil si Cyrus. Doktor ng hayop. Isang pangarap na simple ngunit puno ng kabutihan. Isang pangarap na malayo sa mundo niya ng pera at kapangyarihan. Umalis siya bago pa siya makita, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa opisina, tinawag niya si Marco. Marco, may ipapagawa ako sa'yo. Maghanap ka ng pinakamagandang online veterinary medicine course. I-enroll mo si Ara Mendoza. Bayaran mo ang lahat. Siguraduhin mong anonymous ang pangalan ng nagbayad. Sir, nagtatakang tanong ni Marco. Just do it, sabi ni Cyrus, hindi tumitingin mula sa kanyang mga papeles.
Makalipas ang 2 araw, habang dumadaan siya sa tapat ng silid ni Ara, narinig niya ang isang tili ng tuwa. 88. Nakatanggap ako ng email. May nag-enroll sa akin sa isang online course. Matutupad na ang pangarap kong maging vet. Boses iyon ni Nen mula sa isang video call. Talaga, bunso, umiiyak na natatawang sabi ni Ara. Sino kaya ang nagbigay? Isang anghel siguro. Sumandal si Cyrus sa pader ng pasilyo, hindi niya nakikita. At sa unang pagkakataon, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na para sa kanya lamang. Isang hapon, umuwi si Cyrus ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang mansyon. Ang mga kasambahay ay abala sa kani-kanilang gawain. Habang paakyat siya sa hagdan, nakita niya ito. Sa isang sulok ng sala, nakaupo sa sahig si Pag-asa, ang itim na kuting. Sa harap nito ay isang maliit na bolang sinulid. Luminga-linga si Cyrus. Walang tao. Dahan-dahan siyang lumapit. Umupo siya sa sahig, isang bagay na hindi na niya ginagawa. Tinitigan niya ang kuting. Naalala niya ang takot sa mga mata nito noong una niya itong nakita, at kung paano ito ipinagtanggol ni Ara. Inabot niya ang sinulid at marahang iginalaw ito. Agad na naglaro ang kuting, sinusubukang sunggaban ang bola. Napangiti si Cyrus. Isang tunay na ngiti. Nakalimutan niya sandali na siya si Cyrus Monteverde, ang si. Sa sandaling iyon, isa lang siyang lalaking nakikipaglaro sa isang pusa. Mukhang magkasundo na kayo. Napalingon siya. Nakatayo doon si Ara, may dalang isang basong tubig. Ngunit wala siyang nakitang pang-aasar sa mukha nito. Ang nakita niya ay isang ngiting malambot at puno ng pag-unawa. Agad na tumayo si Cyrus, tila isang batang nahuli sa akto. I was just checking if this thing is clean, sabi niya, pilit na ibinabalik ang kanyang formal na tono. Hindi nagsalita si Ara. Ngumiti lang ito at iniwan ang baso ng tubig sa isang maliit na mesa bago umalis. Alam ni Cyrus na nakita nito ang bitak sa kanyang maskara. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya nagalit. Naging matagumpay ang operasyon ni Nen. Matapos ang ilang linggo, pinayagan na itong bisitahin. Si Cyrus mismo ang nag-alok na ihatid si Ara sa ospital. Ikinatwiran niya sa sarili na kailangan niyang siguraduhin na ang key investment niya ay nasa maayos na kalagayan. Pagpasok nila sa silid, tumakbo si Nen, na ngayon ay masigla na, papunta kay Ara. 8. Nagkayakapan ang magkapatid, parehong umiiyak sa tuwa. Nanonood lang si Cyrus mula sa pintuan at naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang pagmamahalang iyon, dalisay, walang hinihintay na kapalit, ay isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman o baka hindi pa niya naranasan kailanman. Salamat po, Kuya Cyrus, sabi ni Nen, nahihiyang lumapit sa kanya. Dahil po sa inyo, gagaling na ako. Umubo si Cyrus, hindi alam ang sasabihin. Ginulo na lang niya ang buhok ng bata. Magpagaling ka. Sa pag-uwi nila, habang nasa loob ng kotse, nakatingin lang si Ara sa kanya. Salamat, Cyrus, sabi nito, sa unang pagkakataon na tinawag siya sa pangalan ng walang iser. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi sumagot si Cyrus. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang pasasalamat sa mga mata ni Ara ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang kontrata. Sa kanyang opisina kinabukasan, nakatayo si Cyrus sa harap ng bintana, nakatingin sa syudad pero hindi talaga ito nakikita. Ang nasa isip niya ay ang ngiti ni Nen, ang luha ng pasasalamat ni Ara, at ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Sir! Pumasok si Marco na may dalang mga dokumento. Napansin nitong nakangiti ang kanyang boss. Sir, you've been smiling a lot lately. Hindi ito itinanggi ni Cyrus. Ngumiti lang siya. Totoo. Ang kanyang mundo, na dating itim at puti lamang, ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. At ang kulay na iyon ay may pangalang Ara. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, isang mensahero ang pumasok at nag-abot ng isang sobre kay Marco. Isa itong mamahaling sobre, kulay krema, at may pamilyar na pabango. Pinabibigay po ni Ma'am Clarice Sandoval, sabi ng mensahero. Nawala ang ngiti sa mukha ni Cyrus. Kinuha niya ang sobre. Sa loob nito ay isang makapal na folder at isang maliit na card. Binuksan niya ang card.
Ang sulat kamay ni Clarice ay perpekto, ngunit ang mga salita ay puno ng lason. Akala mo kilala mo na siya. Basahin mo ito. Ito ang totoong pagkatao ng babaeng pinagtatanggol mo. Dahan-dahang ibinaba ni Cyrus ang card. Tumingin siya sa folder. Sa harap nito, nakatype sa malalaking letra ang isang pangalan na biglang nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Umuwi si Ara sa mansyon na may ngiti sa kanyang mga labi at isang magaang na pakiramdam sa kanyang puso. Ang pagbisita kay Nene ay nagdulot sa kanya ng bagong lakas. Ang pasasalamat sa mga mata ng kanyang kapatid, ang unti-unting paglambot ni Cyrus, ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na sa wakas ay nabubuo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya isang tau-tauhan sa isang kontrata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka mailugar talaga siya sa mundong ito. Bumukas ang pinto ng mansyon. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang karaniwang liwanag at abalang mga kasambahay. Ang sumalubong sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan at isang malamig na dilim. Ang mga ilaw sa sala ay patay, maliban sa isang maliit na lamp sa tabi ng isang silya. Ang buong bahay ay tila humihinga ng mabagal, nag-aabang. Manang Elida, tawag niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa kawalan. Walang sumagot. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa sala. At doon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw, nakita niya siya. Nakaupo si Cyrus sa isang malaking armchair, nakaharap sa kanya. Ang kanyang mukha ay nasa anino, ngunit nakikita ni Ara ang tensyon sa kanyang mga balikat, ang paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamay sa braso ng upuan. Sa maliit na mesa sa tabi niya ay nakabukas ang isang folder. Ang mga puting papel sa loob nito ay tila kumikinang sa dilim. Cyrus, mahinang tanong ni Ara. Okay ka lang ba? Ang dilim dito. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong tumayo. Bawat kilos niya ay tila isang eksena sa isang slow motion na pelikula, isang pelikulang katatakutan. Naglakad ito palapit sa mesa at kinuha ang folder. Nag-enjoy ka ba sa pagbisita sa kapatid mo? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sagot ni Ara, umatras ng isang hakbang. Masigla na siya. Sabi ng doktor di. Mabuti naman, putol ni Cyrus sa kanya. Mabuti at nasulit mo ang perang nakuha mo mula sa akin. Naramdaman ni Ara ang isang malamig na kirot. Anong ibig mong sabihin? Humakbang palapit si Cyrus. Ang kanyang mga mata, na minsan ay nagpakita ng lambot, ay ngayon ay 2 piraso ng matalim na yelo. Inihagis niya ang folder sa paanan ni Ara. Ang mga papel ay kumalat sa makintab na sahig. Basahin mo, utos niya. Nanginginig na yumuko si Ara at dinampot ang isang papel. Isang lumang 2 picture ng kanyang ama ang nakadikit dito. Sa ilalim, nakasulat ang pangalan, Danilo Mendoza. At sa tabi nito, ang salitang, terminated. Dahilan, theft. Napaangat ang tingin ni Ara, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magpanggap, Ara. Ang boses ni Cyrus ay biglang tumaas, puno ng galit at pagkasuklam. Ang galing ninyo. Ang galing ng plano ninyo. Ang ama mo, isang magnanakaw na nagtrabaho para sa pamilya ko. At ngayon, ang anak niya, bumalik para tapusin ang hindi niya natapos. Sabihin mo sa akin, plinano niyo ba ang lahat ng ito? Ang pagkakita mo sa singsing. Ang pagkakasakit ng kapatid mo. Lahat ba yun ay isang malaking palabas? Hindi, sigaw ni Ara, ang mga luha ay bigla na lang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Wala akong alam dyan. Cyrus, maniwala ka sa akin. Lumapit siya, sinusubukang abutin ang braso nito, ngunit marahas itong umiwas na parabang siya ay isang maruming bagay. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang tulad mo? Halos idura ni Cyrus ang mga salita. Ginamit mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang alaala ng ina ko. At ako namang tanga, naniwala. Isang tawang mapait at puno ng sakit ang kumawala sa mga labi ni Cyrus. Magkano? Magkano ang binayad sa'yo para paikutin ako? Ang buong pamilya ninyo ay mga manluloko. Bawat salita ay isang punyat na tumatark sa puso ni Ara. Ang lalaking nagtanggol sa kanya sa party, ang lalaking nag-enroll sa kanya sa isang kurso,
ang lalaking halos humalik sa kanya sa kotse, lahat ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang halimaw, isang estrangherong puno ng puot. Hindi tutuli. Paulit-ulit niyang bulong, na pailing-iling, ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo, sabi ni Cyrus, ang kanyang boses ay muling naging malamig at pinal. Tumingin siya kay Ara na para bang isa itong basura na kailangan ng itapon. Umalis ka sa pamamahay ko. Nanigas si Ara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ano? Bingi ka ba? Sabi ni Cyrus, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Sinabi ko, umalis ka. Kunin mo ang mga basura mong damit at lumayas ka dito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Lumapit ito at kinuha ang singsing ng ina nito mula sa isang maliit na kahon sa mesa. At tapos na ang kontrata. Wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Hindi lang siya pinalalayas. Binubura siya. Tinatanggalan ng lahat. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ang sakit ay napakalalim na kahit ang pag-iyak ay tila imposible na. Wala sa sariling tumalikod siya at naglakad paakyat sa hagdanan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ang parehong bag na dala niya noong una siyang dumating. Hindi niya kinuha ang alinman sa mga damit na ibinigay sa kanya. Walang kanya doon. Habang bumababa siya, nakatayo pa rin si Cyrus sa gitna ng sala, isang estatwang gawa sa yelo. Hindi man lang siya nito tiningnan. Naglakad si Ara palabas ng malaking pinto. Habang isinasara niya ito sa kanyang likuran, isang malakas na kulog ang dumagundong at ang langit ay nagsimulang umiyak. Bumuhos ang isang malakas na ulan. Nakatayo si Ara sa labas ng malaking tarangkahan. Ang ulan ay mabilis na bumasa sa kanyang damit at buhok. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala siyang pera. Wala siyang cellphone. Wala siyang matutuluyan. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ang ulan na humalo sa kanyang mga luha. Ang pag-asa. Ang pangarap. Ang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad. Lahat ay inanod ng ulan. Lahat ay nawala. Nanghina ang kanyang mga tuhod. At doon, sa labas ng gintong haulan na minsan niyang tinawag na tahanan, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, bumagsak si Ara sa malamig na semento. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanatili sa hangin, gumagapang sa loob ng malaking mansyon. Para kay Cyrus, ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kulog kanina. Ito ay isang katahimikan na may bigat, isang katahimikan na sumisigaw ng isang pangalan, Ara. Nakatayo siya sa gitna ng sala, sa parehong lugar kung saan niya ito pinalayas. Ang mga papel mula sa folder ni Clarice ay nakakalat pa rin sa sahig, mga puting multo sa dilim. Pinulot niya ang mga ito isa-isa. Magnanakaw. Manloloko. Inulit niya ang mga salita sa kanyang isipan, sinusubukang panindigan ang galit na naramdaman niya kanina. Sinusubukang paniwalain ang sarili na tama ang ginawa niya. Ngunit ang nararamdaman niya ay hindi tagumpay. Ito ay isang malawak at malamig na kawalan. Naglakad siya sa mansyon, bawat hakbang ay umieko. Ang bawat silid ay nagpapaalala sa kanya. Sa hapagkainan, nakikita niya itong nakaupo sa kabilang dulo, tahimik na kumakain. Sa hagdanan, naririnig niya ang mga yapak nitong magaan. At sa sala, nakikita niya itong nakaupo sa sahig, nakikipaglaro sa kuting. Ang kuting. Nasaan na si Pag-asa? Natagpuan niya ito sa tapat ng pinto ng dating silid ni Ara. Mumingyaw ito ng malungkot, kinakalmot ang pinto, hinahanap ang babaeng nagligtas dito. Tinitigan ni Cyrus ang kuting. Ang maliit na nilalang na ito ay isang buhay na paalala ng kabutihan ni Ara, isang kabutihan na dinungisan niya ng kanyang mga akusasyon. Wala na siya, sabi ni Cyrus sa kuting, ang kanyang boses ay mas paos kaysa sa inaasahan niya. Iniwan ka na niya. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang hindi iyon totoo. Hindi si Ara ang nang-iwan. Siya ang nagtaboy. Hindi siya makatulog. Uminom siya ng alak, umaasang papatayin ito ang mga imahe sa kanyang isipan. Ngunit lalo lang itong lumilinaw. Ang takot sa mga mata ni Ara. Ang pagtanggi nitong puno ng sakit.
Ang paraan ng pagbagsak ng mga balikat nito nang sabihin niyang tapos na ang kontrata. Kinabukasan, dumating si Clarice. Pumasok ito sa mansyon na parabang siya na ang bagong reyna, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Finally, darling. Natauhan ka rin, sabi nito, lumapit para yakapin siya. That trash is finally gone. Now, we can. Umiwas si Cyrus sa yakap. Tinitigan niya si Clarice. Ngayon, sa liwanag ng araw, ang kanyang kagandahan ay tila artipisyal. Ang kanyang ngiti ay kalkulado. Ang kanyang mga mata ay walang init. What do you want, Clarice? Tanong niya, ang boses ay pagod. What do I want? I want us, of course, sagot ni Clarice. I want to plan our wedding. I saved you, Cyrus. I saved you from a family of thieves. Ang paraan niya ng pagsabi ng salitang thieves, may halong kasiyahan, may pagkasuklam. Biglang may isang bagay na hindi tumugma sa isipan ni Cyrus. Kung tunay ang pag-aalala ni Clarice, hindi ba dapat ay awa ang nararamdaman nito para sa kanya? Bakit parang mas natutuwa pa ito sa nangyari? I'm busy, sabi ni Cyrus, tumalikod. Umalis ka na. Cyrus, what is wrong with you? Ako ang tumulong sa'yo. Sinabi ko, umalis ka na, ulit niya, mas mariin. Umalis si Clarice na puno ng pagtataka at galit. Naiwan si Cyrus na mas lalong gul ang isip. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi tama ang pwesto. Hindi mapakali, napadpad siya sa opisina ng kanyang yumaong ama. Isang silid na bihira niyang pasukin, puno ng mga alaala ng isang lalaking mahirap basahin. Nagsimula siyang maghalungkat, hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Siguro ay isang bagay na makakapagpabalik sa kanyang galit, isang bagay na magpapatunay na tama ang ginawa niya. Sa ilalim ng isang kabinet, nakita niya ang isang kahon na may markang Elena, ang pangalan ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga lumang litrato, ilang alahas, at isang maliit, leather-bound na diary. Kinilabutan si Cyrus. Ang diary ng kanyang ina. Umupo siya at nanginginig ang mga kamay na binuklat ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante at pamilyar. Binasa niya ang ilang mga entry tungkol sa mga party, sa mga kaibigan, sa kanya. At pagkatapos, natagpuan niya ang isang entry na may petsang malapit sa araw ng pagkakatanggal kay Danilo Mendoza. September 12. Kawawa naman si Danilo, ang aming driver. Nalaman kong may malubhang sakit pala ang kanyang asawa at kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Napakabuting tao ni Danilo. Palagi niya akong dinadalhan ng sampagita at palagi niyang sinisigurado na ligtas ako. Hindi ko matiis na makita siyang naghihirap. Kanina, ibinigay ko sa kanya ang singsing na regalo sa akin ni Ricardo. Sinabi ko sa kanya na isang lanya ito para sa kanyang asawa. Umiyak siya sa pasasalamat. Ngunit nakita kami ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa selos at galit. Hindi siya nakinig sa aking paliwanag. Puno ng pride ang asawa ko. Para sa kanya, ang ginawa ko ay isang pagtataksil at ang ginawa ni Danilo ay pagnanakaw. Pinatanggal niya si Danilo sa trabaho. Sinubukan kong pigilan siya, ngunit hindi siya nakinig. Ang puso ko ay durog para kay Danilo at sa kanyang pamilya. Isang mabuting tao ang nawala ng dangal dahil sa maling akala. Binitawan ni Cyrus ang diary na para siyang napaso. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dibdib. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay tulong. Hindi ito panloloko. Ito ay pag-unawa. Ang buong pundasyon ng kanyang galit ay gumuho sa isang iglap, inilalantad ang isang masakit at pangit na katotohanan, nagkamali siya. Isang napakalaki at hindi mapapatawarang pagkakamali. Muli niyang dinampot ang diary, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuklat niya ito sa pinakahuling pahina na may sulat. Ang huling mga salita na isinulat ng kanyang ina bago ang aksidente. Sana mahanap ko si Danilo para maibalik ang dangal na kinuha sa kanya ng asawa ko. Sa sandaling iyon, ang bigat ng hindi lang sarili niyang pagkakamali, kundi pati na rin ang pagkakamali ng kanyang ama, ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Hinusgahan niya si Ara base sa isang kasinungalingan na sinimulan ng sarili niyang pamilya. At sa paggawa noon, dinurog niya ang isang inosenteng tao. Napasubsob si Cyrus sa mesa,
ang kanyang katawan ay nyanig ng isang tahimik na paghagulgol. Ara, bulong niya sa kawalan. Anong nagawa ko? Ang galit ni Cyrus ay hindi na mainit at mapuso. Ito ay malamig, matalim at kalkulado. Isang espadang pinanday sa apoy ng pagsisisi at hinasa sa yelo ng katotohanan. Kinabukasan, ang unang ginawa niya ay tawagan si Clarice. Clarice, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado at formal, na lalong nagpataka sa babae sa kabilang linya. Pumunta ka sa opisina ko. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Tungkol sa kasal. Narinig niya ang pananabik sa boses ni Clarice. Of course, darling. I'll be there in an hour. Pagkatapos ng tawag, tinawagan niya si Marco at ang kanyang abogado. Be in the office in 30 minutes. Don't be late. Nang dumating si Clarice, ang kanyang iti ay abot tenga. Suot niya ang isang puting bestida, na para bang isa na siyang nobya. Pumasok siya sa opisina na puno ng kumpiyansa, ngunit natigilan siya nang makita si Marco at ang abogado ni Cyrus na nakaupo sa isang tabi. Oh, may meeting pala kayo, sabi ni Clarice, bahagyang nawala ang ngiti. Babe. Umupo ka, Clarice, sabi ni Cyrus, nakaupo sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Parte ka ng meeting na ito. Nag-aalangang umupo si Clarice sa tapat niya. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. So what is this about, Cyrus? Ang kasal. Sagot ni Cyrus, dahan-dahang tumango. Tungkol ito sa isang bagay na may kinalaman sa kasal natin. Tungkol sa sing-sing. Nawala ang pag-aalangan ni Clarice at napalitan ng pagmamalaki. Ah, yes. Ang sing-sing. Mabuti na lang at nalaman natin ang katotohanan. Imagine, Cyrus, kung pinakasalan mo ang anak ng isang magnanakaw. Hinayaan lang siya ni Cyrus na magsalita. Nga, imagine, sabi niya, ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Isang magnanakaw na sinira ang tiwala ng pamilya ko. Exactly. Kaya nga ako nandito. Para protektahan ka, para protektahan ang pangalan ninyo. Dahan-dahang tumayo si Cyrus. Mula sa kanyang drawer, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa tela. Maingat niya itong inilapag sa gitna ng mesa. Ang leather-bound na diary ng kanyang ina. Napakunot ang noo ni Clarice. Ano yan? Hindi siya sinagot ni Cyrus. Binuklat niya ang diary sa isang partikular na pahina. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa ilalim ng mga salita habang binabasa niya ito ng malakas. Kawawa naman si Danilo, ang aming driver. Ibinigay ko sa kanya ang singsing na regalo sa akin ni Ricardo. Sinabi ko sa kanya na isang lanya ito para sa kanyang asawa. Ngunit nakita kami ni Ricardo. Puno ng pride ang asawa ko. Isang mabuting tao ang nawala ng dangal dahil sa maling akala. Bawat salita ay tumatama kay Clarice na parang isang malakas na sampal. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Isinara ni Cyrus ang diary. Tumingin siya kay Clarice at ngayon, ang lahat ng galit at sakit ay makikita na sa kanyang mga mata. Hindi mo ako niligtas, Clarice, sabi ni Cyrus, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ginamit mo ang kasalanan ng pamilya ko para sirain ang isang inosenteng tao. Nagsinungaling ka. Minanipula mo ako. Dinungisan mo ang pangalan ng isang taong ang tanging kasalanan ay ang tumanggap ng tulong mula sa ina ko. Cyrus, as can explain me. Explain what? Sigaw ni Cyrus, hindi na napigilan ang sarili. Naginamit mo ang pagdadalamhati ko para sa sarili mong kapakanan? Na sinadya mong saktan ang isang babaeng wala namang ginagawa sa iyo. Sa wakas, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Clarice. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong puot. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay nag-iba. So what kung nagsinungaling ako? Sigaw niya pabalik. Ginawa ko iyon para sa'yo. Para sa atin. Yung babaeng yun, isa lang siyang pulubi. Isang basura. Hindi siya nararapat sa'yo. Hindi siya nababagay sa pangalang Monteverde. At ikaw? Sa tingin mo, nababagay ka? Tanong ni Cyrus. Sigaw ni Clarice, ang kanyang boses ay basag na. Dahil ako ang pinili ng pamilya mo. Ako ang nararapat. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Hindi sa isang hampas lupang katulad niya.
Ang pag-amin na iyon na binitiwan sa gitna ng galit ang huling pako sa kanyang kabaong. Narinig ito ng abogado. Narinig ito ni Marco. Tumingin si Cyrus sa kanyang abogado. Narinig mo iyon. Gawin mo ang lahat ng nararapat. Slander. Defamation. Lahat. Pagkatapos ay tumingin siya kay